Pasok po. Magandang araw po. Magandang araw, sir. Mukhang alam ko yung bibenta nyo. Bote po ng Coke. Tama po. Sabi ko na eh. Kasi meron kayong Coke t-shirt Opo. eh. Upo kayo. Magandang araw po. Tama-tama, bago yung aking seat cover. Oo nga po eh. First time ko pong pumunta dito sa shop niya. Bagay na bagay doon sa inyo. Mm. Ayun, pangalan nila sir? Sa Sir Gerardo po. Gerardo. Reyes. Opo. Gerardo Reyes. Bote ng Coca-Cola. Wow, may Pringles pa kayong para sa lubong ha. Opo, pasalubong. Ibang klase yung mga sellers natin. Nagpapasalubong pa. May pasalubong po ako sa inyo. Sige, Pero laman po niyan kayo na po magbukas. Oops. Sensya na po. Yeah. Kahit alam ko na yan, sabihin, kwento niya na lang. Ito pong isang ito, Mm. yung vintage Coca-Cola Imbos, meron pong Manila PI na nakalagay sa ilalim niya. Merong Manila PI na nakalagay sa ilalim. Opo. Okay. Tapos ito pong, ito pong isang ito, ganun din po, Imbos, vintage, may Manila PI din pong nakalagay sa ilalim. Pero meron po siyang star. Merong star. Opo, ayan o, red, maliit na star. Okay. Ayun po. Ay, ano pong, ano nyo dyan sa botin? Meron ako nito Ganun po ba? Naalala ko bigla yung hiram sa akin ng ganito na dealer. Tapos hindi na binalik. Ganon. Tapos ang sabi niya, pinahiram niya dun sa kasama niya. Sabi ng kasama niya, binalik na niya. Hanggang sa wala na, hindi na natin alam kung Hindi ko kaya yan yun. Hindi. Ano yun? Mas maganda yun. Ang kondisyon niya, ganito. Ganyan. Tapos, basta maganda yun eh. Wala pa, hindi pa mabalik sa akin hanggang ngayon. Bibili na kaya ako kadikada, ano? Sige. Kayo po. O sige. Siyempre siya nagbebenta eh. Opo, kayo Okay. po. So, anong alam niyo dito, sir? Sa mga to? May nakausap po akong mga kolektor din. Ang isa taga Coca-Cola. May reference po ako, pero nandito po sa akin cellphone. Okay po bang basahin ko? Sige. Pagkakasabi niya po, ang patong vintage nga po ito, parang inano po ng panahon ng mga Amerikano. Ano ng Amerikano to? Opo. Gera, after ng gera po. Kasi nakalagay naman ito, 1950 for something po ata yung nandiyan naka-ano sa... Ano, After ng gera. Opo, after ng World War II na po. So, yun. Okay. Sige. Tapos? Sabi lang, rare nga daw po yan. Sa kaso niya. Sa totoo lang, sa more than 20 years na ako nagbobote. 22, 23. Actually, start ng dekada, bote. Kasi, nung nag-start pa lang yung dekada, nakuha ko yung Guillermo Crisostomo Collection. Kilala mo yan? Sir. Alam mo yung Guillermo Crisostomo Collection? Opo, nadidinig ko po. Ayun. Si Guillermo Crisostomo ay anak ng isang framer ng Malolos Constitution sa Bulacan. Yun. So, collector yun. Ano yun? Depute. Depute na collector. Nagsimula sa mga kolekta, kung di ako nagkakamali, na yung mga 1920s, ganun. 1910s o 1920s, hanggang sa pagkamatay niya, hanggang sa namatay siya noong 1960s. Yun, kolektor talaga yun. Lahat, kinokolekta niya. Coins, bote, mga papel ng tabako, mga matchbox, stamps, ang daming collectible. Siguro siya na yung may pinakama, Yan po ba yung may sa taga Bulacan po ba yun? Oo, taga Malolos. So, nadinig ko na. Oo. Siya yung, anak niya si Lloyd Crisostomo. Alam mo? Na-meet ko po sila na-meet mo? sa Malolos nung pwede po
Yung nag-launch po ng libro si Chrissy Kyle, yung bote. Okay. Andun po ako, matin po ako. Nag-attend ka? Opo. Okay. Yun, na-meet ko po si Sir Lloyd doon ako, para katabi ko pa upo sa upuan. Hindi pa nabasa yung libro niya, pero I'm sure sa libro niya merong ano yan. May references dun sa Guillermo Crisostomo collection. Anyway, yung matandang Crisostomo, ang kwento nun is tikman niya lahat ng ano, kasi 1950s yung parang ano masasabi natin golden age ng mga bote. Bote, opo, lahat ng klase ng sulputan. Ako po si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekado Collectible Show, Season 2. Bili, benta, appraisal, kwentuhan at pasyal. Coins, paper money, vinyl records, collectibles, memorabilia at antiques. Di lang pang Pawn Stars at pang pickers, pang appraisals at auction services pa. Tara, kwentuhan tayo. Yung matandang Crisostomo, ang kwento nun, kasi 1950s parang golden age na mga golden age nga po. Local soft drinks na bote. Opo. No? Kasi doon nag-usbungan yung mga small time na mga soft drinks bottlers, no. So nandiyan yung from the 1920s simula, no, yung mga Ian Soda, Rizal Soda. Ayun, malolos lahat yan. Tapos yung mga paper label pa yun, no. Ngayon, yung mga ACL naman, tinatawag ng ACL, yung applied color label. 1950s na yun. Iba yun yung may mga provincial na issues niyan. Kunyari sa Cotabato, Rank. Ganon. Nalinig ko po yan. Oo. Sa Lilu Laguna. Ano tawag? Kalimutan ko sa Lilu. Meron nga may sa Lili. Oo. Tapos meron Jojo sa Pasay. Opo. Merong Paranaque, yung mga penguin, ganon. Baguio, Paranaque, penguin. Opo. Ayun. At marami pang ibang mga bote. Siyempre, nandyan yung Halili. Yung Halili Enterprises, yung gawa ng Halili Beer. Andyan din yung mga Mission. Goody na din ikaw. Goody. Gawa din po ata ng Halili yun. So, ang dami nun. Lahat yun, kinolekta niya. Pati yung mga iba-ibang klaseng Pepsi. Iba-ibang klaseng Coke. Meron. Yung iba dun sa koleksyon na yun, hanggang ngayon hindi pa ako nakakita. Ng Everbest, yung Everbest na Pepsi. Pero ito yung second time ko lang nakakita na merong star. Yan talaga po. So kahit noon, medyo medyo mahirap na tong hindi sa mahirap more than mahirap, talagang imposibleng maganap. Saka maghahanap ng ganung bote. Ayun nga. Oo. Kasi ito, mas earlier pa to tingnan natin, masisilip natin yan Ayun, 1940 something. So, alam mo ba yan? Marunong ka ba tumingin itang, yung year? Yun po, sabi nga lang yung dito, may SM gawa ng San Miguel or something like that. Tapos, nandun yung year niya sa gilid. Either 54, 46, yung gano'n. Nandito yan. Dito. Opo. Yan. Pero ito, unfortunately, 4 lang yung niya. Invisible. Yung visible. Pero San Miguel na yung gumawa. Opo. San Miguel na yung gumawa. Ngayon, ito naman, tulad nito, Manila PI yung nasa ilalim din po. Sa ilalim, Manila PI. Pero, post-war na to. Actually, kung makikita mo to, 1952. 1952 na yan. Okay. So, mas bago-bago na to kesa dito. Yun. Kesa ito. So, sir, ano bang balak niyo dyan? Benta niyo sa akin? Bebenta ko po sa inyo. Magkano po ba ito? Ano po ba kayo sa sabihin nga, rare nga po. Ngayon, isa sa mahirap hanapin. Okay ka ba sa 10K? 10K! Kayo po, kung ano po yung sipan ko. Kayo po, kung ano po yung sa kalooban nyo na yung talagang appraise nyo po. Okay. Itong ganito para meron pa ako. Meron pa ba ako nito? Opo, kayo po. Kung sa tingin nyo po yun, sa ganyang kondisyon niya. Sige, checkin lang natin. Opo, Sir Angelo. Okay. Ang problema nito,
hindi na pristine condition yung bote mo, tapos meron mong basag. Unfortunately. May chip. Meron ka Siguro, ng chip. sa katandaan na rin po yun, pag minsan kung saan ilagay, siguro po. Well, hindi mo maiwasan yan. Opo. Pero, may epekto sa value yun, siyempre. Po. Dahil yung mga ibang mga kolektor ng bote, talagang ano pa siya, talagang higit pa sa maselan, kung sa maselan. Minimal po na ano. Hindi maiwasan po siguro yan talagang lalo sa ka-age ng bata po. Oo. Yun. Kaya nga po ito, buting may mga ganyan ngayon for na rin po for protection. Sige, sir. Well, presyo mo yan. Ikaw yung ano, Opo. may-ari and ano talaga. Sa assess value niyo po, maluwag ko pong tanggapin kung ano man po yung ano. At least katulad sabi niyo, wala kayong ganyan. Yung gusto ko pong, yan, mapunta dito sa shop niyo yan, may display niyo. Hindi, may ganito ako, hiniram nga. Oo nga po, kung may event uli kayo, pwede niyo pong i-display yan, lagyan niyo po ng... Banggitin ko na ba? Kayo po, huwag na po siguro. Ayan, ito yung sa akin. Po, maganda Isa. po. Opo. Oh my God, isa rin po sa mga ano to, yung talagang kitang-kita yung design number niya. Kita-kita, di ba? Opo. Bakit greenish? May halo siyang ano. Yung sa silikas ang sinasabi niya. Well, ang glass naman is silica. Sa no? bagay. Oo. Pero meron tong halong ano eh. Kalimutan ko ano yung pangalan ng element. Yan, nagiging yung ano siya. sa mga collector photo ko, yung ganyan, sabi nila Atlanta Green. Ganun ba? Opo. Ito 1948. O Atlanta Green kasi nga po sa Atlanta ginawa yan. Yung parang naging generic na niya yung Atlanta Green. Tama ba? 1948. Opo. Ayan, 1948 siya. So, ang gawa nito, noong 1948, ang gumawa pa nito yung ano, yung predecessor ng San Miguel. Yung, Pipi Rojas? hindi. Ano siya, foreign ano to eh. Foreign butler to. Foreign glassmaker to. Glassmaker. Na, ano siya, yung, ang simple niya, mayroong bilog tapos Oo, mayroong parang may triangle. parang may try. Tapos may bilog sa gitna. Oo, yan. Usually parang nakikita po ito sa mga pantayan battles yun, yung mga galing US. Oo, yung mga galing US. Opo, yung sabi nila lumubog sa bantayan sa Cebu. Sa Bantayan. Opo, Bantayan Island. So, yan. Kitang-kita naman na Mm, 1948. Ganda, no? Ganda ng pagkagaling. At saka ang ganda ng condition niya talaga. Kumbaga talaga, pag ginawa ka, kailangan mo na ka-gloves. Hindi, okay naman yan. Hindi naman siya ganun hindi naman ganun ka-sensitive yan. Opo. So, yun. Kung kukompare mo dito to, Oo nga po. talaga yung condition Malayong niya, malayo. talagang lamang ng ilang paligid Kumbaga yan. ano, ito si 10, ito nasa 5 or ano. Kumbaga ito parang ano yan. Sa akin nga, ano pa yan eh. 9.5 pa yan eh. O Opo. 9 eh. Nakita kong 10. Na hiniram sa akin, hindi pinapalik. Yung ganito. Hiniram po talaga. Oo, talagang hiniram, pero muna. Ito medyo okay din po magparas parehong ano niya sa condition. Ayan. So, ito, I would say it's mahirap insultin yung bote na. Fair example. Ayoko sabihin puro eh. Fair example Opo. ng missing na bottle ko. Ano ba yung red star mo? Oo nga po Ano eh. ibig sabihin niya? Yun ang mga pwede sabihin. Ang sabi nila, ang right before the war nga po ata, yan sabi nga, ginawa po yan natin, liberation of Manila, sabi nila. Teka, meron pa tayong di ba? Bantayan bottle. Yung ganito rin. Na puti. Nakahalo siguro dyan. Ano naman yan, sir? Meron po ko ditong Tansan. Parang ako po talaga dyan sa bote na ito. Ako, ayan. Opo, Tansan. Tansan po. Okay. Cork pa po yung ilalim niya. Cork type na Tansan. Opo,
po yan. Sabi ko, dalawa kong bote. Ito, contains, ano nakalagay? 8 fluid 8 fluid ounces. Tapos cork pa yung tansan niya. Opo. Under the authority pa, may nakalagay na Coca-Cola Company. Under contract with Coca-Cola Company. Opo. San Miguel. San Miguel Ayun nakalagay yung San Miguel Brewery. Opo. Sa, ganun ba? Pareho lang ba? Parehas po ata. Wow, ganda. Saan mo napagkukuha to sir? Ito ba yan? Match ba yan? Match po siguro. Kung kayo na pong ito parang as a token of my appreciation po. Nakapunta ako dito sa lugar mo. Ay, salamat po sir. Ko na po yan. Para i-pre ko na po yan. I-pre nyo na. Opo. Wala pa ako nabibili sa inyo Basta bigyan nyo na lang po ako ng magandang presyo para dyan sa dalawa. Opo. Sigurado kayo, paano kung hindi tayo magkabilihan? Okay lang po. Kung hindi tayo magkabilihan, hindi ko nabibigay kunin sa inyo. Hindi, okay lang po. Ako, maraming salamat po sir. Opo. Nandiyan na ba? Ayan, yan. Okay, ito. So, imbestigahan natin ngayon kung anong year yan at anong nangyari. So, ito yung sinasabi ko. Yung ganito. Yung ganitong logo. Opo. Ayan. Opo. So, yung ganyan logo, consistent din sa kanya. At ito ay 1943. 43 na nalagay. 1945. After the war na rin po. 1945 ito. So, yun na una, 1945. So, ito. So, ito naman, chip na. Meron ng chip Ito yung 1945. Pareho lang to. Parehas lang nito. Parehas lang yan. 1945. Parehas yan. Opo. Ito 1948. Iba. Pero, up to this point, yung gumawa pa rin ito, yung company na may ganun logo. Diba? Tapos yung company may ganun logo. Logo yung triangle logo po. Ngayon, ito, 1953, San Miguel na. Ito, 1940s, San Miguel na. So, anong ibig sabihin niya? Ibig sabihin niyan, this was made between 1948 and 1952. Parang maganda chronological order po niya yan. Dapat chronological order mo yan. Opo. O, diba? Opo. Ngayon, since 4 ito, di ba? Ano yan? Yung sa dulo niya, 4 lang makikita mo. Opo. So, I would guess, 1948 or 1949 ito. Yun. So, after the war pa rin po. After the war. So, yung sinasabi ng mga tao, or yung ibang collectors, na itong boteng ito ay binigay sa American GIs. Opo. I think hindi totoo yun. Yeah. Kasi 1948 1949 medyo matagal na yung gera nun 4 years nang tapos yung After gera. na po, after na. And siguro ang natitira mga Amerikanong sundalo ay nandun na sa mga US bases. Opo, sa Clark, Sa Clark, sa Subic, sa Sangley Point, Opo, mga Kobe Point, City Point, yung mga ganon. So, hindi na siya ganun karami para mag-warrant ng ganyang bote sa tingin ko. So, bakit yung star? Kasi yung star na yan, yung pulang star na yan, ano yan may kinalaman din sa World War II. Yan yung di ba? Alam mo yung mga Japanese? Opo, yung mga Japanese helmet nila, yung helmet, opo. Yan. Tapos yung Red Star na yan din yung ginagamit sa Soviet Union. Opo. And actually, sa trivia lang, konting trivia lang. Natututo rin po kasi. Alam niyo ba meron time na yung Amerika secretly nag-supply ng Coca-Cola sa Red Army. Oo, nag-supply sila. Habang nagigera. Sa Soviet Union, bawal yung Coke.
Kasi ano yung capitalist yan eh. Oo nga Capitalist. po. Bawal kang minom ng coke. nila. Lalo general ka pa naman. Oo. Ngayon, yung general ng Red Army, si General Zhukov. Tama ba? General Zhukov. Syukob. Doon sa isang meeting sa doon sa powers, yung sa allies. Nandun si Eisenhower, nandun si Stalin, nandun si, ang pangalan nung yung Si Churchill. Churchill ako sa England, taga-England. So, nung meeting sila, nag-serve ng coke. Nagustuhan ni General Zhukov. So, sabi niya, bigyan niyo ako ng ganyan-ganyan. Ay, Walang coke. bawal. Walang bawal. Lalo na kung pag ganyan, halatang coke. Opo. So, ang ginawa ng Coca-Cola, gumawa sila ng white coke. Yung white coke naman, hindi kulay, puti, clear. Parang mga nauso ngayon yun, sa mga Japanese, mga uso parang Sprite ang kulay, gano'n? Pero coke yun. Coke Tinanggal yung caramel. Yung caramel. Ngayon, para magkunyari vodka siya. Para makalusot sila na iniinom na. Kasi hindi ka pwedeng lalo kung umuwi ka sa Soviet Union. Maka-execute ka ni Stalin. Right. There and there, talagang na. Umiinom ng coke. Ganda. General ka pa naman. Opo. So, ginawa niya, siyempre, binago niya yung bote. Tapos, puti yung laman. Tapos, yung tansan niya, Red Star. Parang yung mga beer ngayon na Heineken, mga Red Star na. Mga ganon. So, yun yung story nun. So, pero ito, malayong ito yon, yung White Coke. Kasi nga, post-war na to, tapos 1948, 1949. Yun. Although pwede pa rin, Pwede rin pong... Kasi, yung magko-Cold War na nun eh. Ewan ko lang kung pwede pa. 50s, sabi na yun. Tsaka ito ba, may Manila PI? Opo. Yan. Manila PI pa. Sabihin, dito talaga to. Hindi siya yung... Hindi siya yung coke na in-issue sa Russia. Sa Soviet Union ng araw. Yan, 48-49. Post-war. And rarity, dalawa. Sa alam ko, dalawa. Ewan ko lang kung meron pang Kung may mga kolektor din na may ganito, na Red Star, yan, labas yun natin. Tapos, doon natin i-assess kung yung kanyang rarity. Okay. Yan. So, everything's all said. Salamat po sa trivia. Yan Sa information. Kasi sa inyo? Ito pong dalawang magkaano. Okay. Akin, mas maaga pa dyan. Sige. Ito, magkano? Ito. Kung ngayon po kayo, ready, bala na po kayo yung maan sa kalooban nyo na presyo. Sige, hindi ako masyado dito kasi meron na rin ako. Opo. So, ito, given yung condition niya, I think, ako dito? 3K. Pwede po bang higher? 3-2? Ano ba sabi nila? Higher? Kayo sir, ano bang offer? Kung kaya naman Hindi po. Total, gusto ko nga mapatagang sa inyo mapunta yan thank you. Mayayaman nyo dito sa shop nyo, may display nyo, madala nyo sa mga yung exhibit, ganyan, para maging parang center of attraction siya. Dahil may lagay nyo sa magandang case, tapos may lalagay nyo pa sa ibang tansan niya. Okay, pwede pa sa inyo 5K. 5K? Opo. Given the rarity, nga sabi nyo po, kahit nalagyan mo yun. Yan ang hirap pag pag medyo collector ka rin. Opo, alam po po. Siyempre, tatago ko lang di ba? Hanggang sa? Alam nyo na yun. Isama mo na po to para 5K na. Tapos maganda, may takip na rin po yan. Sasama ko na yan? Kasama mo na po. Magaling talaga si sir. Opo, 5K. Awit pa akong konti, sir. Konting-konti. Huwag lang pong sintonado
Hindi, sintonado talaga. Kasi hindi ako marunong kumanta. Ay, okay lang. 4-5, sir. Um, Sige po. Okay. Okay na po ako doon. Thank you. Salamat po, Sir Angelo. Sige. Thank you. Po, basta maalagaan nyo to. Yan, tapos may lagyan nyo to yung tansan na yan. Oh. Buo pang cork. Ayun. Hmm. Ako. So, parang pinukompleto ko yung year, ah. Opo, kompleto na. Ako po si Gerardo Reyes. Nandito po ako ngayon sa shop ni Sir Angelo sa Dekada Collectibles. Nagdala po ako sa kanya ng bote ng Coca-Cola na may Red Star. At nag-explain din po siya. Maganda po yung mga triviang binahagi niya. May natutunan din po ako. Okay naman po yung naging deal namin. Ang sabi ko nga po sa kanya, gusto kong talagang maiwan na sa kanya yung bote na yun para may display din po niya, madala niya sa mga exhibit na dinadaluhan niya at para makita ng mga tao kung anong klase ng bote na yun. Salamat po, Sir Angelo, at hindi niyo ako pinagkaitan ng magandang presyo sa bote na yun. Alagaan niyo po, Sir Angelo. Shoutout po sa mga kagrupo ko, Pinoy Coke Fanatics, Coca-Cola Collectors Club of the Philippines, tsaka sa Bote Group. Alam ko si Sir Angelo, admin doon, tsaka si Sir Escobar. Maraming salamat sa lahat-lahat po na member ako ng ibang grupo. Shoutout po sa inyo. Salamat po, Sir Angelo.